ang maitutulong po ninyo sa atin, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang mga vloggers po, i-follow po ninyo para malabanan natin po yung fake news. Yun ninyo pong napakalaking contribution na. Follow, click subscribe and follow and like and share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Tuwang-tuwa mga kababayan yung ating Pangulong BBM. Dahil sa pagbaba po ng inflation rate noong December. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, natuto akong ibalita na bumaba pa ang inflation rate sa bansa sa 3.9%. Ang pinakang mababa noong nakaraang taon mula sa 4.1% para sa November 2023. O yan po mga kababayan. Sabi niya, ang patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan para pagandahin ang kalagayan ng ating ekonomiya. Para sa bagong taon, lalo nating palalakasin ang mga programa para sa agrikultura at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Di ba mga kababayan, napakaganda? At yung ating bansa mga kababayan, nakapag-achieve ng milestone last year dahil sa pag-register mga kababayan ng at least 1.6 trillion na investment under PBBM administration, the highest in 56 years. Sabi ko sa inyo, knockout po yung lahat ng presidente. Kaya niya Mr. Maravillas, masyadong na-insecure na yung mga DDS. Mismo mga kababayan na kanilang patron na insecure ng todo. Kaya sige po ang papansin. Igawan niya Mr. Maravillas kung ano-ano yung mga pinagkikwento mo. Ang dapat mong ikwentoan niya, ano ang solusyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa power crisis sa Panay Island? Umaksyon na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, Marcos orders ERC to reset NGCP's rates without further delay. Pati po si Martin Romualdez, sabi ni Martin Romualdez, talaga yung magpinsan po, magkasangga talaga. As power crisis grips Panay, Romualdez says NGCP needs help of Maharlika. Yung Maharlika Fund po, yun ang proposal, mga kababayan ng susunod na Pangulo. Si Martin Romualdez. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong mga maiinit na balita ngayon, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Gusto po pala muna nating pasalamatan yung ating mga bagong viewers dito sa ating programa. Ito po yung bago nating programa mga kababayan. Ayan po, Politika, Ensaymada at iba pa. Sa pilot episode natin kasi, pumalo na siya sa more than 6,000 views. Maraming salamat po sa inyong panonood. I-follow po ninyo yung Politika, Ensaymada at iba pa.
click subscribe po ninyo at i-share ninyo po sa inyong mga kaibigan, lalo na po kayo na mga Marcos loyalist at lahat naming mga channels po, lalo na ito pong Bullseye News on the Go. Kasi po, yung mga dilawang DDS vloggers po, nag-intensify po sila ng kanilang paninira. Kailangan po nating ipakita yung pagkakaisa at ang maitutulong po nila, ninyo pala, ang maitutulong po ninyo sa atin, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang mga vloggers po, i-follow po ninyo para malabanan natin po yung fake news. Yun ninyo pong napakalaking contribution na. Follow, click subscribe and follow and like and share po ninyo sa inyong mga kaibigan. You just imagine 31 million po tayo all throughout the world. Kung magtutulong-tulong po tayo na 31 million, walang panama po itong mga fake news peddlers. Yung mga dilawang DDS po, more than 1 million lang po sila. Kaya lang active. Di ba? Very active. Lalo na po sa social media. Napakaingay po nila ngayon. And they are out to destroy our President Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. Yung iba pa naman sa kanila mga kababayan, malamang pinupunduhan po ng kanilang barkadang bansa, yung China. Kaya po masisipag masyado sa kanilang pagpapalaganap ng mga black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So pwede nating i-counter sila sa pamamagitan po mga kababayan ng ating pagtutulungan. Kung bawat isa po sa atin ay mag-share ng ating video sa inyong mga kaibigan. Right now, yung ating followers po or subscribers natin po, 75,000 pa lang dito sa Bullseye News on the Go. Gusto kong makiusap sa inyo na sana i-support ninyo itong channel na makabalik po yung dati nating number of subscribers. Yung dating channel po kasi natin na Dante Talks, na-delete po yon. Ang subscribers noon, more than 150,000. Kaya yung mga number of views natin doon, mga kababayan, per video na per content na ating ginagawa, ang average po 100,000 to yung range po 100,000 to 200,000 plus. Napag-initan po na delete. So nagsimula tayo ng panibagong channel. Kaya ito po, bago po itong Bullseye News on the Go. So tulungan po ninyo ako na maabot natin at least 100,000 muna. Pag nag-100,000 subscribers po tayo, magiging mataas na yung ating engagement at yung mga number of views natin, yung marireach natin na mga kababayan natin all throughout the world, mas marami po. So with that, manoneutralize natin yung mga black propaganda mga kababayan nitong mga fake news peddlers na mga dilawang DDS po. Tama mga kababayan? So yun po yung magiging tulong natin sa ating Pangulong BBM. Di ba? Nilulunod po tayo ng mga fake news, mga kababayan. Ngayon, ito yung mga dapat na malaman ng ating mga kababayan all throughout the world. Na yung ating Pangulong Bongbong po, nagtatrabaho ng maayos. O ito, sabi ng ating Pangulo, ipinag-utos niya na po sa Energy Regulatory Board to reset NGCP's rates without further delay. At ayusin nila yung serbisyo. Kasi po, napipiste na yung mga taga Panay Island. Laging brown out po sa kanila. Apektado na yung economy ng Panay Island, mga kababayan. Di ba niya Mr. Maravillas, yung NGCP, kontrolado ng Chinese-owned company. Baka niya Mr. Maravillas, party ito sa lista. Hindi malayo mga kababayan.
barkada po ni Mao Diggs. Ito po, itong China na 40% pag-ari po yung NGCP. Makikita niya, Mr. Maravillas, pinaintulutan niya. Yun ang ginawa ng mga previous administrations po. Ayan po ang sabi sa balita, Philippines-China-backed grid operator in trouble for power outage. Yung China po, China's state grid has 40% stake in the National Grid Corporation of the Philippines or NGCP after winning a 25-year concession in 2007 to run the country's sole power transmission operator with other investors. The remaining 60% is held by Filipino investors including Synergy Grid and Development the Philippines Incorporated. Malalim niya, Mr. Maravillas, ang problema pala. Iyan kasi po, ang NGCP, dati po itong yung National Power Corporation. Pag-ari po ito ng gobyerno. Pumasok yung mga dilawan. Comes now the privatization policy. Pinagbibinta po yung mga pag-aari ng ating gobyerno na mga korporasyon that includes the National Power Corporation. Worse, pinasok ng mga Chinese. Kita ninyo kung paano tayo ino-stage ng ating mga ng ating mga kalaban. But anyway, ipinag-utos na po ng ating Pangulo. Ayusin na niya ninyo. I have also directed the ERC to complete the reset of NGCP's rate without further delay to ensure NGCP's compliance with its statutory and regulatory obligations, and to defend in no uncertain terms against any attempt to defer, delay, or prevent the implementation of regulatory measures. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong sa kanyang Facebook video message on Facebook. Umayos anya kayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. So, sabi dyan sa balita, the Philippine Power Grid Operator, partly owned by China's State Grid Corporation, is in hot water for what the government said was its failure to prevent an outage that left millions without electricity for days. Yan po ang report na pinalabas ng Reuters. President Marcos shared his dismay, saying the situation caused significant hardship to our people, crippling businesses, compromising livelihoods, and endangering those in need of health care. Siguro Mr. President, kailangang pag-aralan na natin yung kung paano maibalik ito sa kontrol ng ating gobyerno. Sinalaula po ng mga dilawan yung ating bansa. Kaya never again po sa mga dilawan, pati dito po sa mga dilawang DDS, yung partido po ng dating administrasyon po, PDP Laban. Yung PDP Laban may alyansa sa China. Ano niya, Mr. Maravillas, yung katibayan mo? Baka fake news ka niya, Mr. Maravillas. Iyan po ang katibayan, China CPC, Chinese, Communist Party of China. Deepens ties with Philippine political parties. Yan, Source, Think China. Date May 6, 2021. Written by Aaron Jed Rabena. Sabi diyan, under Philippine President Rodrigo Duterte, party-to-party relations have been forged and deepened between the Communist Party of China and various Philippine political parties. Such P2P diplomacy offers China a new diplomatic channel to promote bilateral relations and complement confidence-building measures. It also enables Beijing to hedge at the subnational level given the plurality of political bases in the Philippines. Philippines researcher Aaron Jed Rabena looks at the engagement thus far and examines how this may affect Philippine domestic politics. Ngayon, nagipag-alyansa po yung Communist Party of China sa PDP Laban, sabi dyan, Communist Party of China and various Philippine political parties, particularly President Duterte's political party, where currently serves as chairman,
di Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban. This is a sharp contrast to the previous Benigno Aquino administration which saw no formal P2P exchanges. Nakipag-collabs po. Ano niya yung Bicol niya, Mr. ay Tagalog ng collabs? Nakipagsabuatan. Ay, ano nga ba yung, hindi sabuatan? Ano nga po yung collabs? Sabuatan na lang niya, Mr. Maravillas, mas akma. Di ba niya, Mr. Maravillas, ang tawag niya, nakipagtulungan. Sa kanila, nakipagtulungan. Pero sa malalim na pananalita, nakipagsabuatan. You see? So, kailangan siguro na mag-disengage tayo. Dito sa pinasok natin within GCP na 40% pag-ari ng Chinese company. Sabi rito sa balita ng Reuters po, power supply was fully restored on Friday kahapon in affected areas that included the Panay Island and parts of Western Visayas in the central Philippines. China's State Grid has 40% stake in the National Grid Corporation of the Philippines after winning a 25-year concession in 2007. To run the country's sole power transmission operator with other investors. The remaining 60% is held by Filipino investors including Synergy Grid and Development Philippines, led by Henry C. Jr., who belongs to the country's richest family and insurance industry tycoon, Robert Coyeto Jr. Filipino company nga, Chinese pa rin yung mga... Chinese businessmen pa rin po, mga kababayan. So, nagtaka pa kayo. Kaya, Mr. President, I think yung proposal ng inyong pinsan, kailangan po ng i-consider po yon. So, sabi dito, Marcos in a video message posted on social media platform said, NGCP failed to resort to manual load, dropping or rotational brownouts, resulting in the power crisis. A charge which the transmission company rejected. Nag-deny po. Accountability lies with the NGCP. They are tasked with grid stability. Stability involves proactive responses to breakdowns and unexpected events, a duty that NGCP unfortunately has not fulfilled adequately, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Tumigas na po yung ating Pangulo kasi sumusobra na kayo. So sabi ng ating Pangulo sa kanyang statement, the problem anya arose from unplanned shutdowns of power generators. We firmly refute allegations suggesting that NGCP failed in its obligations to stabilize the transmission system. We also take exception to the allegations that we were less than transparent in providing information to the public. Yan naman po yung sabi ng NGCP. Nag-deny po. Kahit mag-deny po kayo, hindi po mababago yung katotohanan na you have that responsibility and accountability. Kayo yung binigyan ng concession as the grid operator. Di ba? Kung hindi ninyo ma-comply yung inyong obligation sa amin, kailangan at siguro talaga na magdesisyon yung ating gobyerno, bawiin mga kababayan, yung ating National Grid Corporation. Ibalik natin sa kontrol ng ating gobyerno. Kaya I think tama itong proposal po ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya sabi ni Martin Romualdez, as power crisis grips Panay, NGCP needs help of Maharlika. Yung Maharlika Fund, mga kababayan, atin po ito. Pondo, galing sa atin. Sabi ni Pinsan, that the potential investment made by Maharlika Investment Corporation, the governing body of Marcos administration's pet project, could help bankroll improvements to the power grids infrastructure and lead to improved efficiency. Romualdez, who hails from Visayas, said that the Maharlika Investment Fund could provide the NGCP with essential capital
for infrastructure upgrades and help in lowering the cost of electricity for consumers. The involvement anya nitong Maharlika Investment Corporation could be a significant step towards achieving a reliable, efficient, and sustainable energy infrastructure, sabi po ng speaker. Romualdez also called on the NGCP and the Energy Regulatory Commission to investigate the cause of the outage and address its root cause to ensure a stable power supply. Yung Maharlika Investment Corporation, nagsagawa po ng first board meeting noong Wednesday to discuss its fund capitalization and identify the potential sectors it can tap to achieve vast value creation. Among others, it cited the sectors of infrastructure, oil, gas, and power, agroforestry, industrial urbanization, and mineral processing. So tamang-tama po mga kababayan na pumasok na dito sa operations po ng NGCP yung Maharlika Investment Fund natin po. Maganda niyan, i-buyback na natin para mawala ang control ng China dito sa ating power sector. Yung ERC naman po, suportado nila yung congressional inquiry